So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ang isa sa naging napaka-astig or napaka-lupet na 5G smartphone ni Samsung before, which is the Samsung Galaxy S10 5G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shout out sa mga nakanood ng aking pagbilin. Samsung Galaxy S10 5G sa Green Hills. Siyempre, doon lang tayo bibili sa mga nire-recommend nating shop sa Green Hills. Unang-una dyan, of course, si Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories. Ate Met, si MB Gadgets, and of course, Ate Malin Gadget Shop. And don't worry mga ka-J-Vlog, yung mga links sa Facebook pages sila nasa description box. I-check nyo na lang po kung interested po kayo mag-purchase na itong Samsung Galaxy S10 5G sa kanila. And of course, available po yan. Reminder lang na wala na pong brand new itong S10 5G. Marami na po itong makakuha kayong pre-love. So, when it comes sa pre-love ng S10 5G rin, karamihan po na mapapansin nyo or mapapurchase nyo is single SIM, which is Korean variant ang karamihan. Kasi, ito yung quick trivia dyan, hindi po official na nilabas ang Samsung Galaxy S10 5G dito sa Philippines. Ang retail lang na lumabas dito is hanggang S10 Plus. Yung S10 5G ay exclusive lang po sa mga postpaid plans like Smart. At pwede nyo siyang mabili nga sa Smart. Kasi yun yung first ever 5G ni Samsung. At nagsisimula pa lang yung 5G era nung year 2019. Kaya napakabihira lang natin makakita ng isang 5G smartphone. Kaya very rare at wala siyang retail unit na lumabas dito sa Philippines. Kaya yun, meron naman tayong mabibili ng mga pre-love na S10 5G. Yun nga lang, karamihan is Korean variant or single SIM tulad netong review unit natin. Makakabili na kayo ng S10 5G sa Green Hills sa halagang 12,000 pesos, mga ganyang range. 11 to 12,000, depende na rin of course sa store yan, kung saan nyo mapapurchase. Pero ganyan yung range yan mga J-Vlog. So, biruin nyo, nung napansin ko to sa Smart before, almost 90,000, 80 to 90,000 itong S10 5G. Siyempre, first ever 5G ba naman? Kaya expect nyo na expensive siya. Pero biruin nyo ngayon sa Green Hills, pre-love, magandang condition, tulad na lang netong review unit natin, ay 11 to 12,000 pesos na lang po. So, very affordable. Pero syempre, dito sa ating review, titingnan natin kung maganda pa rin pa bang i-purchase ang S10 5G, worth it pa ba siya. When it comes dito kasi S10 5G mga J-Vlog, nung vlog ko to dun sa shop, ang ganda talaga ng display niya, maganda yung display niya, napakalaki, legit. 6.7 inches AMOLED display, tapos full screen pa siya, dual camera setup sa front. Pag ginamit ito ng actual or yung on hand, ma-amaze kayo or ma-attract talaga kayo sa ganda ng display nitong S10 5G. Yan yung unang-unang na-attract ako dito sa smartphone na to. Siguro pangalawa na lang dyan yung camera. Na-review ko na yung S10 Plus. Hanggang ngayon 2024 ay napakaganda pa rin ng mga camera ng smartphone na yan. So S10 5G is hanggang Android 12 din yan. This is Android 12 naman, very useful pa naman yan. Don't worry, marami pa namang support ang Android 12 ngayong 2024. Kaya panigurado magagamit nyo pa rin naman itong si S10 5G. And yun nga, itong si S10 5G ay future-proof. Biruin mo, year 2019, 5G na siya. Tapos ngayon 2024, after 5 years is very nagiging dominant na ngayon ang 5G. And ngayon is very usable pa rin ang S10 5G mga J-Vlog. Kumbaga, kaya niya makipagsabayan ngayon sa mga lumalabas sa mid-range or mga higher entry-level smartphone na almost kapresyo niya, kumbaga. Trinay ko na rin yung camera ng S10 5G na later on magpapakita ko ng mga photo samples sa itong smartphone na to. And for me, maganda. Maganda pa rin yung provide ng smartphone na to, mapa-rear or front camera. Ang talagang solid dito when navigating the smartphone is yung display. So, pag naglalaro ko dito, nakakatulong siya sa enhancement ng laro, yung AMOLED display. Legit mga J-Vlog na may enjoy nyo maglaro dito dahil talagang yung colors niya is sobrang sharp. Magandang color accuracy, very vibrant. Yan talaga yung panalong-panalo sa S10 5G to be honest. And still ngayon 2024 ay for me, mas maganda pa nga yung display nito compare sa mga ibang lumalabas na entry-level or mid-range smartphones today. So, yun nga, nakakatuwa nga sa S10 5G is very affordable na lang siya sa Green Hills.
Pero yon makakakuha naman kayo nito ng mga magandang quality, syempre dito sa ating mga ni-review shop or sa ating mga vina-vlog na shop. Ang maganda rin sa S10 5G, hindi lang sa display, yung kanyang overall speakers. Yung speakers kasi nito is dual stereo speakers. Napakalakas, very surround. Kaya natuwa lang ako dito kasi 5 taon na tong unit na to, yung mismong actual review unit natin. And so far, yung speakers niya ay hindi basag, hindi nag-iba, maganda pa rin buong buo. Kasi na-try ko na rin, syempre ako nakabili na ako ng talagang release date ng S10 Plus. Ganon pa rin yung performance, even the S10 Plus eh. Hindi nagbago. Pero syempre, depende na yan sa bibili nyo. For example, yung nabili nyo, may sira or napalitan, syempre mag-iba yung performance yan. Kaya nga dito nagpapatunay itong mga shop na to, na binibilang ko, maganda yung units mga ka-J-Vlog. So, ito, isa na rin itong S10 5G dyan. When it comes sa battery na itong smartphone na to, alam nyo naman na hindi pa naman ganun uso yung 5,000 mAh battery when it comes sa mga flagship devices si Samsung. Pero mataas ang battery na mapoprovide ng S10 5G noong year 2019. And even ngayong 2024 is for me, medyo okay rin naman kasi 4,500 mAh. Pero expect nyo yung mga bibili nyo mga pre-love units ngayon ay nag-degrade na po yung mga battery niyan. Kaya hindi, kumbaga hindi na siya kasing kunat nung lumabas siya 5 years ago. Pero hindi naman siya sobrang bilis malobat or sobrang hassle kung baga gamitin yung battery. Na-try ko na sa S10 5G. When it comes sa gaming, asahan nyo na few hours lang ang tatagal niyan. Pero when it comes sa navigating social media, nanonood naman ng Netflix, I think aabot din naman siya ng isang araw. Depende na lang talaga yan sa inyong usage, mga J-Vlog. Kung talagang straight kayo nagsasurf ng net, nagsa-social media, straight kayo nanonood, asahan nyo na hindi siya aabot ng isang araw. So, nagdedepende pa rin yan sa paggamit nyo when it comes sa battery life ng inyong smartphone. And yun nga yung tinuturo ko sa inyo. And yun nga, pag nag-check kayo ng Samsung devices, dial nyo lang yung asterisk number sign 0, asterisk number sign para ma-check nyo overall when it comes sa mga touch, sa LCD, kung may mga dead pixels, kumbaga. So yun nga si S10 5G, merong 6.7 inches dynamic AMOLED display na merong resolution na 1440 pixels. Tapos, ang protection niya sa glass or sa front is Corning Gorilla Glass 6 protection and with always on display siya. So yun nga, very very innovative yung ginawa ni Samsung nung year 2019 dito. Kasi, syempre, the predecessor, which is the S9 Plus, is meron mga huge bezel yan. Kaya nga ako kasi, isa akong Samsung fanboy din dati. Na talagang lahat ng mga flagship ni Samsung ay meron ako yan at inaabangan ko talaga yan. Naalala ko nung S9 Plus, tapos nag-commercial ng S10, meron sila yung parang barko na gumaganon. Tapos, after pag dumadaan yung barko, nagiging full screen na yung display ni Samsung. Which is yun talaga yung main feature nila sa event ng Samsung S10 series, which is yung full view display na nila. Kumbaga, nagkaroon na sila ng punch hole na nalimutan nila yung bezel na mga smartphone devices nila. Next, explore natin itong design at build quality ng S10 5G. So, syempre, napakaganda ng likod nito dahil siya glass, back cover. Meron siyang triple rear camera system na meron pa to dati. Ay quad pala to. Quad camera system na meron pa siya dating heart rate sensor. So ito po yung pinakamalaki sa S10 series at lumabas lang to sa Philippines yung postpaid plan lang siya. Wala siyang mismong retail unit. Dahil ito nga yung first ever 5G ni Samsung. At nakakabili naman tayo sa green list nito. Kaya expect nyo karamihan na mabibili nyo nito sa GH is Korean variant na single SIM. Ayan, single SIM siya. So, sa right side, nandito yung power button niya. Sa taas naman ng smartphone, nandito yung microphone and SIM tray. Sa left side, nandito yung yung Bixby button and volume rocker. Sa baba naman, nandito yung headphone jack, Type-C, microphone and speaker grill. So, dual steer speaker, si Samsung Galaxy S10 5G. At syempre, tingnan nyo naman, napakalaki ng display nito. Sulat nga ng sinabi ko, ito po yung pinakamalaki sa S10 series. And meron siyang dual camera system sa front camera. Ayan. Na yan yung uso before dati, di ba? Yung ganyang punch hole. Pero nasa gitna na lang ngayon na single camera. I think in-eliminate na nila yung ganyan. Pero napakaganda, solid ng display na itong Samsung Galaxy S10 5G. Walang kakupas-kupas. And when it comes sa design, very slim lang itong smartphone na to. Ayan.
Kaya sa mga nagtatanong mga ka-J-Vlog kung sulit pa bang i-purchase ang S10 5G ngayon 2024, sa kanyang presyo na 11 to 12,000, minsan pwede nyo pa itong makuha ng mas mababa, depende na lang talaga sa offer or condition ng makukuha nyo. For me, sa kanyang presyo, I think, pwede pa naman. Kasi marami magsasabi na mas magandang mid-range smartphone. To be honest, when it comes sa performance kasi ng S10 5G, nakapag-try na ako ng few mid-range smartphone ng ito presyo. Kaya nyo makipagsabayan, mas napi pa nga minsan itong S10 5G, to be honest. Ganyan kasi mga ka-J-Vlog, pag ang software ay maganda or optimized, nagiging smooth talaga siya. Kahit anong mangkat, nagiging smooth talaga siya. So, syempre, ang importante rin when purchasing a smartphone, tingnan nyo rin kung reliable, stable, and secure yung OS ng brand na bibili nyo. Alam nyo naman na si Samsung ay may binild na yan na trust sa mga consumers nila na napaka-secure ng kanilang UI. Ako kasi, yun nga, hindi ako nawawalan ng Samsung device. Doon po ako nag-store ng mga important files sa Samsung Knox. Samsung Knox is very secured mga ka-J-Vlog. Isang application or feature yan ni Samsung na inaasahan ko talaga. So maraming consumers ang pinapangarap before ang S10 5G na hindi nila mabili. Parang ako, hindi ko mabili yan before kasi ang mahal presyo ng motor. Pero ngayon, 5 years na, nakalipas, napakamura na lang, maganda pa rin, smooth pa rin, hindi siya mabagal, hindi worth it pa naman siya. Kahit na wala siyang OS update, marami pa naman siya masosupport na application. Kaya for me, maganda pa rin ang S10 5G mga ka-J-Vlog. Ang talagang titingnan nyo dyan is of course yung kanyang UI, display, speakers, camera, at yung overall performance sa kanyang chipset ay okay pa. So yon, kung interesado kayo sa S10 5G, tulad nga sinabi ko, i-click nyo na lang po yung links ng mga Facebook pages ng shop na nire-recommend ko. Mag-inquire na lang kayo, sabihin nyo lang din na panood nyo dito sa vlog. Automatic po yan, 500 pesos cash discount po ang ibibigay ng mga shop na yan, agad-agad.